Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating podcast. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano na ipagpapatuloy ang edukasyon sa gitna ng kalamidad. Kasama natin sina Sir Dominic, Sir Cyril, Sir Kier at Ma'am Desiree. Sir Dominic, bilang guro, ano ang unang hakbang mo kapag may kalamidad? Salamat, Romel. Una, sinisigurado ko ang kaligtasan ng lahat. Pagkatapos, nag-a-adjust ako sa pagtuturo. Gumagamit ako ng flexible learning. Kung walang internet, may printed modules. Kung meron, gumagamit ng Google Classroom. Importante na walang mapag-iwanan. Sir Cyril, bilang principal, paano ninyo sinusuportahan ang mga guro? Bilang school head, may emergency learning continuity plan kami para malinaw kung paano magpapatuloy ang klase. Nagbibigay din kami ng guidelines sa lessons, deadlines at communication para updated ang lahat. Care, ano naman ang papel ng technology? So bilang ICT admin ng paaralan, malaki talaga ang tulong ng technology, lalo na yung Google Classroom, Zoom, Messenger. Pero may mga problema rin tulad ng kakulangan ng internet at gadget ng mga estudyante. Kaya mahalaga ang alternative methods tulad ng modules at offline tasks. Desiree, bilang estudyante naman, ano ang nararanasan ninyo? Sa totoo lang po, mahirap talaga. Minsan walang kuryente o signal, kaya hindi agad makapagsabit ng requirements. Nakaka-stress din kasi may mga bagay na hindi namin kontrolado. Pero malaking tulong kapag ang guro ay considerate o understanding. Kapag binibigyan kami ng sapat na oras at hindi masyadong mabigat ang gawain, mas nagiging motivated kami mag-aral kahit may problema. Okay. Sir Dominic, paano ninyo ito ina-address? Para naman sa akin, gumagamit ako ng trauma-informed teaching method. So, pinipili ko lang ang essential tasks at nagbibigay ng flexible deadlines at sinisiguradong may open communication kami ng mga estudyante. Ano naman ang mga karaniwang problema? Care? So karaniwang problema ay yung tinatawag natin yung digital divide, kakulangan sa technology skill at miscommunication. At huwag kalimutan, may epekto rin ito sa mental health, kaya mahalaga ang emotional support. Ngayon, mabilis ang solusyon mula sa bawat isa. Sir Dominic. Para sa akin, kinakailangan talaga na maging flexible at saka unahin ang kapakanan ng mga estudyante. At magbigay rin ng malinaw na direksyon at suportahan ang mga guro. At magbigay ng simple tools, training at saka backup plans. Makipag-communicate at gawin ang makakaya. Bago tayo magtapos, bakit mahalagang paghandaan ito? Para tuloy-tuloy ang edukasyon kahit may kalamidad at walang mapag-iwanan. Maraming salamat sa inyong lahat. Tandaan, ang edukasyon ay nagpapatuloy kahit sa gitna ng sakuna. Basta may tamang metodo at malasakit. Hanggang sa muli, paalam!